Matthew o Mark 7:21. Alam niyo po, dito po ay sa iglesia, ito ay talagang Bible ang pinag-aaralan at hindi tayo nangingimi na sabihin kung ano yung nasa Bible. Ano ho? Ating natapos niyang usapin sa 10 utos. Pero ating pag-uusapan yung mga uri ng kasalanan. Para sa atin ay maging mabigat at humingi tayo ng tawad at salamat naman ang Diyos ay walang sawa at walang hanggan kung magpatawad para maligtas. Ngayon, ating basahin, nais kong basahin muna ang 7:21 ng chapter 7 of Mark. Sa Tagalog ko muna simulan. No, tingnan niyo po at ako nang babasa. Sapagkat mula sa loob, ano itong loob na ito? Mula sa puso ng mga tao. Yung loob doon, yun pala'y puso. Dahil wala namang pusong nasa labas. Lumalabas ang masasamang pag-iisip. So yung puso pala ang pinag-uugatan ng masasamang pag-iisip. At yung masasamang pag-iisip yan ang nagdadala sa masamang aksyon. Ano yung mga aksyon na yon? Pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa-tao, at mga pangalunya. Tingnan po natin sa English yan. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication. Saan tumapat na Tagalog yung fornication? Paikapit, mga pagnanakaw, wala. Masamang pag-iisip. Mga paikapit. Fornication ba yung paikapit? Yun nga. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masamang pag-iisip. Proceed evil thoughts. Adulteries, mga pag-iisip. Ang mga pagnanakaw, parang wala ano. Pangalo niya, pag-iisip, pakiapid, mga pagnanakaw, adulteries, murders, pagpatay sa kapwa. Pangangalo niya, okay, sa pangangalo niya siguro yan. Okay, tayo po yung manalangin muli. Panginoon, pagpalaan niyo po yung mga salita sa pag-aaral namin, sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Pwede na po kayo umupo. Ang ating bibigyang diin ay yung fornication. Nalilito lang ako kung saan Tagalog tapat yon. Adulteries. Ang pangalo niya. Okay. Pagnanakaw. Wala. Proceed evil, adulteries, fornications, murders. Walang pagnanakaw. Minsan may problema ang Tagalog. Okay, fornication. Yan po ang ating pag-uusapan, mga kapatid. Ano ba yung fornication? Siguro para mas maintindihan natin, sa King James na tayo tumingin, to sa English, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts. Bago maging aksyon, iniisip muna yan. Kaya walang aksidenteng kasalanan. Ano ho? Yan ay lumaro sa isip, nilaman ng isip, binulay ng isip. Ba't mayroong ganong kaisipan? Sapagkat ang puso'y masama. Kasi sabi niya, for from within, out of the heart of men, galing yan sa puso ng tao. Kaya walang pwedeng magmalinis. Kunin natin ang meaning of fornication. Alam niyo ba ibig sabihin ng fornication? Yan po ay illicit sexual intercourse. Ibig sabihin po ng fornication, kung tatagalogin natin yung fornication out of the root word of the Greek. Ito na po yung lalabas na ibig sabihin ng fornication. Wala akong makita eksaktong Tagalog, hindi pangangalo niya yun eh. Pakiapid. Okay, ganito ang ibig sabihin niyan kung tatagalogin natin. Ito yung bawal na pakikipagtalik.
Fornication, ito yung paikipagtalik na bawal. Ayun eh. Ano yung napapailalim ng illicit sexual intercourse? Tingnan po natin, may tatlo yan. That is adultery. Adultery. Yan ay yung pangangalo niya. Ano? Yung may asawa na ay naikipag laguyuan pa sa iba. Naintindihan niyo ba yan? Adultery. Ito, under ng adultery, homosexuality. Yung lalaki sa lalaki, nagtatalik. Kaya hindi tayo dapat naayon sa kabaklaan. Dahil against yan sa Diyos. Yan ay kasamaan. Yan ay kasalanan. Ano pa? Lesbianism. Katumbo yan. Babae sa babae. Ang tawag ng mundo dyan ay love. Sa Bible, abomination. Pag-ibig ang tawag ng mundo na nagkakagustuhan ng lalaki sa lalaki, ang babae sa babae, pero sa paningin ng Diyos yan ay karumal-dumal. Kaya hindi natin dapat inaayunan yung human rights. Dahil ang may right ay ang Diyos, hindi ang man. Hindi naman ang tao ang lawgiver. Diyos ang lawgiver. Ang Diyos ang naglalagda ng batas. At ang tao nasa ilalim ng batas. Hindi hindi tao ang umiilalim sa Diyos. Kaya kung may paiiraling karapatan, hindi karapatan ng tao. Masasabi ang karapatan mo ay kung nasa ilalim ng karapatan ng Diyos. Kaya huwag mo ipagpipilitan ang same-sex marriage. Amen? Kaya huwag na kayong manood ng mga programa ang sikat ay tomboy at bakla. Nagiging mukhang tama sila pagka laging iyong pinapanood. Sige, tuloy natin. Adultery, homosexuality, lesbianism. Ito pa, intercourse with animals. Tingnan mo na, ano yan, bigla ang bilis. Intercourse with animals. Pag sinabi pong fornication, lahat ng pakikipagtalik na mali. Ang pagtatalik, nasa loob lang ng ikinasal para maging tama. Sex while intercourse ay magiging tama. Ito ay kung nasa boundary ng marriage. Are you listening? Yan ang meaning. Bawal na pagtatalik. Number 2, ay meron yan. Sexual intercourse with close relatives. Yan po ang yan po. Alam niyo, nakakita po ako niyan, magpinsang buo. Ikinasal, ang anak may problema. Parang alien. Totoo po. Ay bakit? Halimbawa, ako, magkapatid kami ni Brother Rowell. Ako yung nagkaanak ng lalaki, siya yung nagkaanak ng babae. Eh sila ang. Alam mo, na magkaanak, kakaawa. Ang laki na ngayon, pero mukhang alien. May parusa yan. Hindi maganda yan. Sexual intercourse with close relatives. Hindi ko nababasahin, chapter 18 ng Leviticus, makikita nyo po yun. So, yun po yung fornication. Mas malalim niya sa paikapit kasi yan broad at mas broad. Una natin nakita, sa pag sinabing fornication, illicit sexual intercourse. Mga bawal na pagtatalik. Nandiyan una yung adultery, homosexuality, lesbianism, intercourse with animals. Nangyayari po yan, nakikipagtalik. Ang lalaking tao sa baka, o minsan ang aso sa taong babae. O, totoo yan. Alam sa totoo na wala namang bago sa silong ng araw. Noon lang walang Facebook, walang YouTube, pero nagaganap na yan kahit noon pa.
Kaya ang kasalanan hindi nga ngayon. Noon pa yan. Kaso lang maraming pulpito tahimik dyan. Maraming hindi nangangaral dyan. Kaya ang tao akala ayos lang yun. Sexual intercourse with close relatives. Minsan may nangyayari ama sa anak. Ina sa anak. Stepfather sa kanyang stepdaughter. Etc. Basta incest within sa loob ng bahay. Nangyayari yan. Hindi ka kaninang tagpo yan. Ba't natin tinaaral? Tayo'y madumi. Para hindi hanapin si Jesus. Tayo'y makasalanan para hindi lumapit lagi sa Diyos. We need the Lord Jesus Christ. Meaning, not only illicit intercourse, but also, under po na yun, sexual intercourse with a divorced man or woman. Yung talamak na sa Amerika, na yun yung nasa batas na legal na sa kanila yung same-sex marriage, legal din yung divorce. Ewan ko sa atin. Ano lang yun eh? Pag hindi nagkaigay, di masaya, di maghihiwalay na, lalagyan ng kasulatan, kahiwalay na. Pero sabi ng Biblia, hanggat hindi patay ang kabiyak mo, kasalanan ang mag-asawa. Kaya kung gusto mo mag-asawa ka na, patayin mo na ang kabiyak mo. Number 2, na meaning, not only illicit sexual intercourse, but also, ito pong fornication ay metaphorically the worship of idols. Mga kapatid, hindi lang physical nagaganap yung pakikiapid o yung relasyon, pakikipaglamuyutan, niig sa pang-physical. Alam niyo ba, ang Diyos, mga kapatid, ang dapat iniibig at minamahal. Pero ang tao'y may ibang kalaguyo na Diyos. Are you with me? So may tinatawag pong metaphorically the worship of idols. Ang pagkapit ay hindi lang physical, maging spiritual. Kapag ang dinidiyos mo ay Santo Niño, Nazareno, Maria, San Pedro, at hindi yung Diyos na lumikha, hindi yung Diyos na pinapangaral ng Biblia, nakikapit ka spiritually. Naintindihan niyo ba yan? Sapagkat walang ibang Diyos liban sa Diyos ng Biblia. Inilarawan ng Biblia kung ano ang Diyos-Diyosan. Sila'y may mata pero hindi nakakakita. May kamay pero hindi nakakahawak. May tainga pero hindi nakakarinig. May bibig pero hindi nakakapagsalita. May paa pero hindi nakakalakad. May ilong pero hindi nakakaamoy. Sila'y hugis tao pero walang buhay. Pero ang sabihin ng Diyos sa Israel nung siya magpakilala, ako ang Diyos na nag-ahon sa iyo sa lupain ng Ehipto. Ibig sabihin, yung Diyos ay kayang magligtas. May buhay, may kapangyarihan, pero hindi nakikita. At siya yung pinakamataas at walang hanggang Diyos. Okay, so yun po ang meaning. Paikipagmaibigan at ginagawa yung pagniniig, pagtatalik na hindi nalabas sa pagiging mag-asawa. Tinuon natin yan, pangangalunya, kabaklaan, katumbuyan, o paikipagtalik sa mga hayop. Ito ay sexual intercourse with close relatives.
Ito din po ay yung pagkakaroon ng pakikipagtalik sa hindi malayo sa kanyang kamag-anak. Ito ay pakikipagtalik sa mga divorced men or women. Pero isa pa rin sa binibigyan kahulugan niyan ay yung bukod sa tunay na Diyos, may iba ka bang Diyos? Are you with me? Sabi nga ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos bukod sa akin. Saka pa siya nagsalitang, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. So, ibig sabihin, wala pa yung utos ng larawang inanyuan, pwede nang magkaroon tayo ng ibang Diyos. Tama ba? Kasi sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Wala pa yung pandalawang utos na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng ibang Diyos, hindi lang larawang inanyuan. Lahat ng hinahangaan mo, lahat ng matinding ginugusto mo, ng higit sa Diyos, yun ang Diyos-Diyusan. Kaya ang Diyos-Diyusan, pwedeng sarili yan. Pwedeng pera yan. Pwedeng kasintahan yan. Pwedeng kabarkada yan. Lahat ng umaagaw at kumakain ng makakahulugang oras mo kaysa Diyos, Diyos-Diyosan nyo. Amen? Number 2. Okay, meron paliwanag dito. Fornication in every form, it was sternly condemned by the Mosaic law. Talagang ang fornication, yung ating diniscuss niyan, talagang yan ay kinukundima ng 10 utos. But this word is more frequently used in a symbolical than its ordinary sense. It frequently means of forsaking of God or a following after idols. Iniiwan mo yung tunay na Diyos at pumupunta ka sa ibang Diyos. Kaya hindi tayo nagsasanto ninyo dito. Maliwanag yan, 10 utos. Amen? Yan man ikipag-alaala ang sa Diyos. Abay, ang dami mo naman Diyos na inaalaala. May mustisi, may negro. Aling ka dyan? Di ka inaluluko ka na. Alam mo, ang malimit mga biktima ng pangluluko ng mga maling mangangaral, yung walang alam sa Bible. Kaya kung ako sa inyo, magbasa kayo ng Bible. Amen? Number 2, not only meaning, but also yung main source. Main source. Bakit ba, saan ba nang bubukal ang lahat ng uri ng kasalanan? Ito isa lang sa ating pinag-uusapan, fornication. Isa lang ito. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod panibagong topic uli. Tingnan po, balikan natin ang Matthew 7:21. Matthew 7:21. Mark 7:21. Hindi. Nabasa ko na yan. Yung ayos yung inyong ginawang yun ah. Mark 7:21. Salamat po. Ganito sabi ng Mark 7:21, babasahin ko po. For from within, out of the heart of men, sapagkat mula sa loob. Saan ang gagaling? Mula sa loob. Ano yung loob na yun? Mula sa puso ng mga tao. Kayo ba'y may puso? Yung saging may puso. Kapag ka naman ang mawalan. Sapagkat mula sa loob. Mula sa puso ng mga tao. Lumalabas ang mga masasamang pag-iisip. Ang mga pakikapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangalo niya. Nabanggit yan yung fornication.
So, wag niyong ipagbintang na yung kapwa mo, siya eh. Yung aming environment eh. Alam niyo, ako'y nanonood dati ng TV, yung TV. Kami matagal nang walang TV. May TV, hindi kami nanonood. May device na yung yung remote. Ito katulad dito, may remote ito. No? Bakit ang aircon ay apektado ng labas? Kasi may device na kaugnay sa loob. Kaya nagpapalit ng channel ang TV kapag kinanonood dahil ang pagpindot mo sa remote, kasi yung TV nakaprogram sa panglabas niya. Alam niyo mga kapatid, bakit ang tao ay nararahuyo sa kasalanan sa nakikita sa labas? Kasi nasa loob yan. Amen? Huwag mo na munang sisihin yung tukso. Naka-built-in yan sa atin. Naiintindihan niyo ba yan? Kaya wala ditong hindi malisyoso. Tapos na tayo sa time ng dispensation ng innocence. Nung si Adan at si Eva ay wala pang kasalanan, kahit sila ay walang mga damit, hindi nagkakahiyaan. Nung magkasala, subukin mo wala kang damit ngayon. May damit na nga ay malisyoso pa tayo. Amen. Totoo po yan. Ano yung source ng kasalanan? Puso. Sabi ng Bible ay, puso. Mula sa loob, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Tama ba? Ibig sabihin, kahit wala pa yung labas na panunukso, meron ka na yan. Kaya ang iba hindi man tinutukso imahinasyon na lang. Diba? Wala namang out force. Pero bakit nagkakasala ka pa rin? Binubulay mo yung old nature mo. Binubulay ko yung old nature ko. Ha? Ito yung part lang ng ating pagliliwanag. Kaya nakikreate yung mga masturbation. Bakit? Nagpapakaligaya ka na sa iyong ini-imagine. That's part of what we call fornication. Are you listening? We are not clean. We are not pure. We are wicked, wretched, evil. We need Christ. Are you listening? Bakit? Ang ugat ng fornication is not the other, but you and me, within ourselves. Isa pa lang yan. Isa pa lang yan. Amen? Yung iba nagtatago sa relihiyon. Ngayon, uso na yung palaspas. Paglalagay ng abo sa noo. Paano maalis? Yun ay nasa puso nga ang kasalanan mo. Wala ring steel wool, walang spiritual na steel wool. Walang spiritual na brass. Walang spiritual na sabon. Ang talaga makalilinis lang dyan ay dugo ni Jesus. Okay, not only meaning, main source, but mind you, ito ay malignant. Malignant. Alam niyo ba ibig sabihin ng malignant? Kumbaga sa cancer, hindi stage 1, hindi stage 2, hindi stage 3. Pag sinabing malignant, grabe. Katulad yan, grabe yan. Wala tayong makita. Hindi nga? Basahin ulit natin. Mark 7:21. Mark 7:21.
Ano sabi? Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pagkapit. Ganito para maintindihan ninyo nito yung malignant. Sapagkat mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang pagsimba. Lumalabas ang pananalangin. Lumalabas ang pagbibigay. Walang nabanggit na ganyan. Bakit? Sabi nga ng Santiago, ang bukal ba nilalabasan ng dalawang uri, ng matamis at mapait? Tama? Ibig sabihin, grabe ang puso ng tao. Fountain of evil. Bukal ng kasamaan. Amen. Kaya ang puso ng tao ay hindi malamala. Hindi medyo-medyo. Hindi 99% affected ng kasalanan. Hindi 99% na bulok. 100%. Grabe ang sakit ng puso ng tao. Amen. Genesis 6 verse 5. At nakita ng Panginoon. Walang kubli sa Diyos. Kaya ang Diyos hindi pag nagsalita ay nagbibintang. Hindi uso sa Diyos ang bintang. Hindi uso sa Diyos yung hinala. Ang Diyos pag nagsalita, totoo. Yon ang eksaktong alam niya at eksaktong kita niya. At nakita ng Panginoon na na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Hindi magaan. Kaya nga malignan. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso. Mula sa puso, lumalabas ang masamang pag-iisip. Tingnan niyo po ang sabi ng Genesis. At ang buong haka ng mga pag-iisip, hindi 99%. Buo. Haka na mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama. Puro. Ang Pilipino, basta ang mangga ang kabiak ay pwede, tapo na lang yung kabiak. Sabi, pwede pa. Tama? Sa Diyos, kaunting pangit, damay ang maganda. Ay, ang malupit dito, wala nang maganda sa atin. Kaya sa lumang tipan, pag ang Diyos ay nahingi ng handog na susunugin para kumatawan sa sasamba, ang hinihingi niya ay walang kapintasan. At ang pwede lamang humarap na pang-alis ng ating kasalanan na walang kapintasan na tao ay ang Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus. Maliwanag ko ba? Ngayon, kahit ay kayo mag-igi, ako'y susunod sa kautusan. Ang sabi ng Bible, kung ikay sumusunod sa siyam, natupad mo ang siyam, pero nagkamali ka sa isa, bali wala na ang lahat. Naintindihan niyo ba gayon? Kaya hindi mo kayang maligtas sa iyong lakas. Biyaya na kay Jesus ang kaligtasan. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama hanggang kailan? Lamang na parati. Hanggat hindi mo na ay kilalang totoo si Jesus, mamamatay kang masama sa paningin ng Diyos. Kasi lamang na parati. Walang segundong ang tao'y bumuti sa paningin ng Diyos. Maliwanag ba? So, malupit po yan.
Kaya pala merong fornication, kaya pala maraming uring kasalanan na dumadali sa ating isipan, palabas sa aksyon, kasi ang ating puso'y malala. Kung sa answer ay grabe, malala, malignan. Are you with me? Totoo ba yan? Ano sabi ng Bible? Nakita ng Panginoon. Eh di totoo yan. Tayo naman, kita din naman natin yan eh. Huwag na sa iba. Sa ating sarili. Tama ba? Magpakatotoo ka lang. Huwag ka nang sa iba muna titingin. Bago mo tingnan ng iba, meron ka rin. Tama ba? Kaya wag mong isipin, sila'y magsisi na kayo, magsisi ka rin. Dahil walang matuwid, wala kahit isa. Yung iba, hindi na ikinig ng ayos, akala mo'y walang ipagsisisi. Delikado ka. Tingnan natin ng Galatians chapter 5 verse 19. Hindi ko papatulan itong mga talatang inilagay ko dito. Kaya natin nilalagay pa rin, personal yung basahin. Andiyan naman yan. At hayag ang mga gawa ng laman. Bet may gawa na ang laman. Kasi yun nga ang nasa isip. Bet yun ang nasa usap. Yun ang nasa isip, yun ang laman ng puso. So yung laman, yung totoong kalagayan ng puso, na hindi maihiwalay na pumunta sa isip, ay hindi rin maihiwalay na nagawa ng laman. Ang tao hindi nasaktong magkakasala pa lang. Tayong lahat ay nagkasala na. Tama ba? Ngayon, at hayag ang mga gawa ng laman. Ano yun? Sa mga mga ito, pakikiapit. Yun ang nga yata yun. Pakikiapit. Fornication. Sa English ba yung fornication? Now, the works of the flesh are manifest. Which are this? Adultery. Ang pala iba. Karumihan. Yun pala ang fornication. Karumihan. Akala mo nakikipagtalik ka sa aso? Nakikipagtalik ang lalaki sa lalaki? Nagtatalik ang babae sa babae? Nagtatalik ang may asawa sa kabila? Nagtatalik ang loob sa pamilya ng relationship, yung incest? Karumihan talaga yan. Pero pag hindi kaligtas, yan ay hindi karumihan eh. Kaligayahan. Ang narurumahan lang sa kasalanan, tupa. Pero pag baboy, hindi. Ang baboy, gawin mo ng linis, yan ay ang hanap ay pusali. Ang aso, kahit isinuka na niya, kinakain uli yan. Pero ang tupa, nadudumhan, nililinis siya ng pastor. Kaya yung nag-i-enjoy sa mali, baka aso ka pa. Delikado ka. Amen? Are you listening? Oo. Kaya yung sukatan na ikaw ay may Holy Spirit, hindi ka na dapat nag-i-enjoy sa madumi. Nadudumhan, pero hindi ka nag-i-enjoy. Malignant. Babasahin ko ba lahat? Sige, tingin po natin ang Job 14 verse 4. Job 14 verse 4. Who can bring a clean thing out of an unclean? Not one. Ang ganda ng Tagalog, ano, magkasunod na. Sinong makakakuha ng malinis na bagay, marumi? Wala. Andun na din yung sagot. Wala. Kaya wala kang pwedeng ipag-aruhan sa Diyos na kalinisan dahil ikaw ay madumi. Are you with me? Kaya yung kakayahang maging manampalataya, huwag mo ipagmamalaki yan. Bigay din yan ng Diyos. At yung mabagbag sa kasalanan, madurog ang puso sa kasalanan, nakukonvict ka, ang tawag yun ay contrition, parang ang pinupulbos sa iyong kasalanan, yan ay likha ng Diyos. Bakit? Ang kasalanan, kagalakan sa makasalanan. Pero yung kinabibigatan na biyaya ng Diyos yun. Amen. Then medium.
Number 4. Ang ibig ko sabihin lang mga kapatid, ito yung sinasabi ko na kanina, na parang remote at TV. Walang influence ang remote kung walang device, yung remote na connected doon sa TV. Bakit tayo nahihila sa pagkakasala? Kasi may hihilahin na sa atin. Naintindihan niyo ba yan? Kasi kung bakit ang magnet hindi nahihila ang kahoy? Kasi hindi yung pangkahoy eh. Pero nahihila niya yung bakal. Kasi may element na talaga ang bakal ay kayang hilahin ng magnet. Bakit tayo nahihila sa tukso sa pagkakasala na mga magnet tayo? Kasi may hihilahin na sa atin. Are you with me? 1 John chapter 2, verse 15 and 17. Alam niyo ba, ang mga bagay na humihila sa atin, na sadyang meron na tayo, ay ang mga bagay ng nasa sanlibutan. Ano yun? Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Niya mga bagay na nasa sanglibutan. Kung sino man ay umiibig sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ano ba yung sanglibutan? Verse 16. Sapagkat ang lahat na nangasang libutan, ang masamang pita ng laman. Tama ba? Opo. Meron na tayo eh. Meron kala may kung kumilos hindi makabasag ng baso. Talagang santong-santo. Kulang na lang may bilog sa ulo. Pero nasa ilalim ang kulo. Amen? Nasa ilalim ang kulo. Wala hong santo. Kalakalagyo meron. Santong kalakalagyo. Kampo santo meron. Walang matuwid. Wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung sinasabi natin tayo hindi makasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili. Ano yung humihila ng ating loob? Mga bagay na nakikita mo sa sanlibutan. Ano yan? Pita ng mga mata. Kaya, kung hindi, ikaw ay hindi babad sa panalangin, di ba babad sa pagbabasa ng Biblia? Yung mga panalanginin na, mapagbasa ng Biblia, pag gumamit ng cellphone, naapektuhan. Amen? Dahil kalimitan ng masasamang pita ng mata, makikita mo rin sa cellphone. Makikita mo sa YouTube. Makikita mo sa mga magazines. Tama? Nakakalungkot. Sa halip na gamitin sa Panginoon, ang nangyayari, sa ikalalayo sa Panginoon. Tama? Meron ng kakantiin sa atin. Kumbaga sa gripo, pag walang tulo, yung walang tubig, lalagyan mo lang yan ng tubig. Kakaunin yung tubig. Ano ba? Meron na tayo. Ang daling kaunin, manuod ka lamang. Nadaan dyan yung mga pornography kahit sa Facebook. Minsan, sadyang meron nagtatag sa iyo, hindi mo naman kilala. Siguro yun yung mga nag-hack. Kaya yung mga pastor na hack, baka nagpindot nun. Ano? Apo. Madumi ang environment, for your information. Madumi yan. Dahil pinadumi ng kasalanan. Ano pa?
ano yun? Masamang pita ng laman. Naunahan pa yung mata. Pita ng laman. Pag sinabing pita, labas na sa normal na pagnanasa. Kala mo pati aso nagugustuhan mo. Tindi nun. Ganon ka bang kadesperado? Wala naman makagusto sa akin na rin kahit hindi ko ipagpuray. Amen? Pita ng mata. Bakit tayo nag-i-enjoy sa pita ng mata? Kasi makasalanan tayo. Pero no, sabi ng Diyos, at nakita ng Panginoon. Ba't ang Diyos ay siphayo sa kasalanan? Kasi siya'y banal. Tayo, ang pita ng mata, we enjoy. Kasi meron tayo. Ang Diyos wala. Amen. Kaya hindi tayo mariligtas, hindi tayo kahabagan ng Diyos, tayo ay dala. Tayo ay kaisa ng masamang sistema ng mundo. Kumbaga sa isang dahong nalaglag sa malakas na agos ng ilog ng tubig. Pag ang dahon ay pumatak dyan, ano mangyayari sa dahon? Dala-dala ng agos ng tubig. Tayong mga tao, makasalanan, dala-dala ng agos ng kasalanan. Kaya kung anong uso, kayo naman mga ina, mga merit, huwag na kayong makiuso ng mukha ninyo yan. Huwag tayong umagos sa mundo. Matatanda na kayo. Halimbawa, sakyan nyo, ano nangyari? Ano ang gratified? Ano ang nasatisfied sa iyo? Kung pagbigyan mo yung habol ng Facebook na kinaging bukang bata, naging mukhang maganda, anong naitulong? Maraming nag-like sa iyo? Ay, yung gala, gusto mo paano yung like ng Diyos? Hinahabol mo ba? Ako may nagamit din ang cellphone na ibig ako hindi. Ako hiyang-hiyang bakisabay dyan. May, lalo itong itsura kong ito, baka pupugi pagka... Ano kaya kung pataw lang ako? Ano kaya mukha ko din eh? Minsan may nakita ako, pimatol, believer, naging mukhang empoy. Sabi ko, naku, baka ako'y chitay pag ako'y nakagaya din eh. Pero nakakalungkot, baptist ka ng Kristyano, pasabay ka pa dyan. Amen. Kung ito yung agos ng tubig, nalaglag kang dahon, ganyan ang tao. Dala-dala ng agos ng mundo. Pero pag kinaligtas, mirakulo. Bakit? Nakakaahon kayo sa matinding agos. Hindi man mabilis kahit pautay-utay. Amen. Kaya nga ang kaligtasan ay mirakulo. Hindi yan natural. Kasi hindi mo, literally, ako ay manguhuli ng isda nung ako'y bata pa. Sa bangbang, ay abang ko. Dahil patutuhan lang eh. Pag ako'y lumusong na dyan, hindi na makalampas ang hito, kaya huling-huli ko. Pero pag ako'y nanghuli sa ilog, kung wala kang sagwan, gano'n, hindi mahuli. Ang malupit pa nito, hindi ako nakakalakad. Pag hindi ako nasa tabi, dala-dala ako ng agos. Kaya hindi ako nagitna. Bakit? Wala akong mahahawakan. Baka ako'y masumpong nasa playa na lulutang-lutang. Naintindihan nyo kayo ibig sabihin? Sana tayo, mga kapatid, kung ikaw iligtas na, abay, huwag ka namang dala-dala pa ng agos ng mundo. Himala yun. Himala yun. Bakit? Hindi yun sa lakas mo. Lakas ng Diyos yun. Tama. Kaya ang ligtas talagang matinding display ng kapangyarihan ng Diyos yan. Bakit? Nakakalaban ka na sa uso. Amen. Ang uso ngayon, patinaan ng buhok. Okay, nagpiti natin, pero itim. Yung kaganda-ganda ng bukang talisayin. Uso yung palabasan ng pusod.
Uso sa kabataan, kahit babae naninigarilyo, nagbabarik. Sa mundo yon. Pero pag ikay ligtas na, biyaya. Amen. Ano pa? Pride of life. Alam niyo ba yung kalimitan? Nasabay sa agos? Pride of life din yan. Ba, ang ganda niya. Kasi filter. Ay, samantalang ako, hindi pa napifilter. Ang dami ng nicotine. Para yan paliksahan yan din. Yung Facebook, paliksahan din yan. Pagandahan. Robert. Ni Brother JJ, yung anak ni Pastor Rusty. Ang tagal niya sa Amerika. Ilang lugar yung kanya napuntahan. Pero hindi daw man lang siya nagpa-picture na okay na andin eh. Na okay na andin eh. Tayo naman, kumain lang sa Jollibee. Hindi ka, pumunta lang din eh. Lahat na eh, Batangas din naman ang pinuntahan. Hindi ka? Sabihin, ay yan eh, pang sarili talaga yan. Whether we like it or not. Tapos pag verse, hindi mailagay. Nakakalungkot yun. Kailan pa tayo lalago? Tama? Then last, men's hope. Fornication, lahat biktima nito. Yung karumihan, biktima tayo. Hindi ho tayo sa tipong magpapanatili ng kalinisan. No. Tayo'y marumi na. Ang kailangan lang natin ay malinis. At ang ating pag-asa ay Diyos lamang. Bakit? Wala hong pwede magbigay ng bagong puso kundi Diyos lamang. Naintindihan niyo ba yan? At halatay kayo may bagong puso kung hindi ka na basta-basta napapasabay sa agos ng mundo. Pwedeng tayo mabagal, pero nasa lungat. Tama ba? So, yun po lang ating tala. Ayun, basahin niyo po yan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ibig sabihin, hindi na ino-honor ng Diyos yung dati. Talagang malignant na yon. Are you listening? Tapo na yun sa Diyos. Kumbaga sa gulong na naplatan, hindi na kayang i-vulcanize, hindi na kayang garne, palta na lang ng bagong interior. Bakit? Hindi na talaga pwede yung dati. Bakit papaltan tayo ng bago? Hindi na talaga tayo pwede. At hindi kayang ibigay ng school yan. Hindi kayang ibigay ng pastor yan. Hindi kayang ibigay ng magulang yan. Diyos lang ang nagbibigay niyan. Paano nangyayari yung pagkakataong yan? Mahalaga yung naikinig lagi ng Bible. Amen? Mahalaga yung nagbabasa ka ng Bible. Salamat si ate, andito uli. May bisita din kada si brother Mac S. Kapatid ni brother Ani. Amen. Napakahalaga nitong sandali. Kaya mga kapatid, dito ako magtatapos. Ulitin ko, hindi ka narito na basta lang. Malaking porsyento. Andito ka dahil may nag-anyaya sa'yo. Ba't naman hindi natin gagawin sa iba yon? Nung mapakinggan ko ang jeep natin ay kakaunti ang laman, ang sakit sa puso ko. Supposed to be, dapat ang laman yan, mga bisita, hindi mga miyembro.
Tama? Bakit? Iaasa lang ba natin sa pastor at mga manggagawa ang pag-i-invite? Bakit? Wala ka bang bagong puso? Hindi ka baligtas? Para ikaw ay walang iniisip sa iyong buhay? Napakasakri mo naman. Gusto mo lang ikaw ang ligtas? Amen? Amen? Sa totoo na, kahit ako'y magpaalala o hindi sa ating GC, dapat trabaho natin yan. Nag-aanyaya tayo. Ay, pastor, nag-anyaya ayaw umatid. At least. Kasi naman tayo gano'n na wala naman tayong pagsusumikap. At kung wala kang burden, matakot kang umangking ligtas ka. Walang ligtas na hindi gustong magpagamit parang iba'y maligtas. Oh. Tanyo ha, ang makapagsasabi na ang humba ay masarap, yung nakatikim ng humba. Ba't mo masasabing maganda ang maligtas kung hindi ka naman ligtas? Kaya nakakatakot, ba't hindi ka mag-anyaya parang iba'y maligtas? Baka wala ka pang sukat ipag-anyaya. Kala niyo isang linggo nagdaan, wala kang sinikap? Pakisaliksik ng iyong kaligtasan. Baka malapit nang dumating ang Panginoon ikiiwan. Tayo manalangin. Panginoon,